Temple of Leia daw ay inihalin tulad sa Temple of Parthenon ng Acropolis. Ang Temple of Leia daw ay simbolo ng walang kamatayang pag-ibig ni Mr. Chidorico S. Adarna sa asawang si Leia Villa Albino Adarna ang nag-udyok para maitayo ang monumento ng pag-ibig. Okay, good morning mga kaalubok. Isang pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Okay, kamusta kayo mga kaalubok? Ayan, sana okay kayong lahat ha. At kami naman, ito mga Hampas Loopers, okay din naman. So ngayong araw mga kaalubok, patuloy kami sa biyahe na pupunta dito, iikot dito sa mga tourist destination o tourist spot dito sa Cebu. Ayan. So ngayon ang planong puntahan ay yung Moalboal tsaka Temple of Leia. So yan ang lakad namin ngayong araw. At tingnan natin kung ano yung mga meron dun. So kahit sa Facebook hindi ko pa siya masyadong nakikita kasi hindi ako nakakapag-search patungkol sa mga dito. Kaya yun yung sama-sama natin tutuklasin ulit ngayong araw. At titingnan natin kung ano yung mga meron dun na makikita natin dun. Okay? So samahan nyo kami mga kaalabok. At sigurado mag-enjoy tayo dahil maganda talaga itong Cebu. Okay? So itong tulay na to na dinadaanan natin, ayun o, Tamandawi City na tong patawid na to. Bali yung Cebu Cordova, ayun siya mga kaalubok sa kabila. Ayun o, ang haba. Yan ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas pag natapos. So sa ngayon hindi pa siya nadadaanan, hindi pa siya tapos. Ang haba niyang tulay nitong Cebu Cordova, kung pinakamahaba yung San Juanico Bridge sa ngayon na nadadaanan, yung San Juanico Bridge ay 4 times yung haba nitong Cebu Cordova Bridge na to pag natapos. Kaya siya talaga ang magiging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Haba no? So mula dun sa Q8, ang babiyahin natin ay nasa 102 kilometers. Yan ang biyahe natin ngayon mga kaalabok hanggang marating natin yung pinakaunang destination na pupuntahan natin doon nga sa may Moalboal sa beach. Yan ang una naming pupuntahan. Di ko lang sure kung mas maunang dadaanan yung Temple of Leia. Pero ngayon pa lang nagkahiwalay na kami. Doon pa lang sa paglabas namin ng Q8 kasi inupunta kami ng stoplight. Kami dalawa ni MotoGP. Si MotoGP naman ngayon nawala na din dito sa harap ko. Pero mga naman kami, nakabase naman kami o Google Map. Kaya magkikita-kita din kami nito. Pwede na! Yan yung kagandahan pagka naka-waze ka or naka-map ka eh. Ayun na. Ayun na. Kasi saan na ako napunta. Grabe. Doon kasi ko nakabase kanina sa sa mismong pupuntahan namin na beach. Pero Temple of Leia, iba pala. Buti na lang may mga napagtanungan na ako kanina. Ito po Temple of Leia. Pwede, Temple of Leia. Temple of Leia? Oo. Eto, pwede na dito eh. Salamat. Hindi ko masyado maintindihan si Kuya, Bisaya kasi yung lengguwahe nila. Kaya kailangan natin talaga matutong maglengguwahe na Bisaya para pag napunta tayo sa gabi dito, ay,
Tindi tayo. Naman kasi yung ano na yun, stoplight na yun. Naito pa kami ni MotoGP. Tapos inantay ko si MotoGP. Ang nangyari naman, kami naman ngayon ang nagkahiwalay ni MotoGP. Okay lang. Ganyan talaga yung travel. Kaya mahalaga na may load lagi. Para pagdating sa pag-race o paggamit ng mga maps, makaano pa rin. Luhog, Tulamban. Maalala ko saan tayo dadalhin ni Google Map. Nakalagay dito 19 minutes, nandun na tayo. Sundin na lang natin to. Nagtitiwala ako sa iyo, ha. Sana wag mo sirain yung tiwala ko tulad ng ginawa niya. Tingnan natin kung tama ibibigay sa atin ito. Hindi pa ako makapagmabilis. Ayun, daming LTO. Dami nanguhuli dito bukod sa LTO. Meron pang mga iba. Yung mga CCTO naman yung nakalagay dun sa iba. Nakakatakot tuloy. Ayan. Konti na lang naman. 12 minutes na lang. Ando na tayo. Loko. Sir, Temple of Leia. Temple of Leia sa taas pa. Okay, salamat. Salamat. Ayan na. Temple of Leia, this way. Ayan na tayo. Pataas pala to. Ang karik. Tayo dito. Tapos pagdating natin dito, paalis na din. Late tayo. Nahuli tayo. Ito na kaya yan. Mukha tong temple, oh. Ito na nga siguro. Ayan, oh. Temple of Leia. Bakit kaya to tinawag na Temple of Leia? Temple of Leia. Temple of Leia. Okay. May entrance, sir. Entrance? Okay po. Magkano po? 100 per head. 100. Yun lang, okay na yan. Pati parking, sir, 120 na lahat. 120 lahat. Okay po. Wait lang po. Okay. Bayad muna tayo dito. Hey! 120. Walang bariya eh. Ito na lang. Para pahingin na lang ang 400. Yan. Ano nga pangalan ng mga vlogger nila? Si ano yan? Sila Boy First Time. Sila MotoGP. Magkakaiba kasi. Pero ang pangalan namin sa group namin, Hampas Loopers. Hampas Loopers. Ayan, yun nandito sa ano namin. Sa damit. Pangalan. May sticker ka, sir? Wala eh. Sila meron. Alagyan na ito isla. Oo. Hingi na lang kayo sa kanila pag ano. Pagbaba. Ito isla. Okay, salamat. Thank you. Okay. Woo! Andito pa daw sila. Ito, nakausap ko kasi yung mga nandito eh. Saan yung park? Bro! Saan yung park? Diyan, bro, diyan. Baba, dito? Okay. Talo. Diyan park. Okay, so andito na kami ngayon mga kalabok sa Temple of Leia. Ayan, nakita-kita na kami dito. Ayan, so ngayon tingnan natin kung ano yung mga meron dito sa
loob nitong mismong Temple of Leia dito sa taas. So pasukin natin. Ito pala siya. Yan o. Yan, so napapalibutan siya nitong malalaking mga haligi o itong mga bato. Tapos meron siyang mga magagandang mga ano dun sa taas, para mga kristal. Yan. At ito ang tinatawag na Leia B. Albino Adarna. Ang Temple of Leia daw ay inihalin tulad sa Temple of Parthenon ng Acropolis. Ang Temple of Leia daw ay simbolo ng walang kamatayang pag-ibig ni Mr. Chidorico S. Adarna sa asawang si Leia Villa Albino Adarna, ang nag-udyok para maitayo ang monumento ng pag-ibig noong 2012. Ang Temple of Leia ay may sukat na 500 square meter na matatagpuan sa gilid ng kabundukan sakop ng Barangay Busay sa Roosevelt Street. Katuwang ni Chidorico para maitayo ang templo ay ang mahusay na konstruksyon ni Alan Modesto Adarna gamit ang heavy equipment. Hindi maikakaila na si Chidorico ay lolo ng Pinay actress, model na si Ellen Miriam Go Adarna. Tapos dito sa pinakataas, meron siyang hagdan na papunta doon para makapasok ka doon sa kabilang side. Tapos ganoon din dito sa kabila, meron ding pinto para makapasok ka papunta doon sa kabila. Tapos ayun pa yung isang pinto, papasok naman dito sa dito sa kwarto siguro. Tapos ito meron din sa baba, tigisa din siyang pinto na daanan. Tapos makikita kayo dito na eto, Temple of Leia, nakalagay, I constructed this temple in this year 2012 AD as a symbol of undying love for and ceaseless devotion of Leia Villa Albino Adarna, my wife of 50 years. I adopted an architectural structure design. Ayan, so yan yung dahilan kung bakit to ginawa. Yan. Tapos Chidorico S. Adarna. Yan. So yan ang makikita nyo dito sa pinaka pagpasok nyo sa loob nitong Temple of Leia. Okay. So silipin naman natin dito sa may bandang pinakaharap niya. Dito pa lang nakikita ko overlooking, oh. Ang dami. Ang taas nito. Silipin natin dito yung mas malapitan na overlooking para makita nyo din. Ayan, so para napapasyal din kayo kahit nanonood lang kayo nito. Ayan, oh. Grabe. Oh, paikot na overlooking hanggang dito sa kabilang side na to. Overlooking na makikita nyo. Tapos may mga nakatayo ditong mga ayan, mga ganyan statue. May mga upuan sila dito na nakapalibot din. Pati itong mga may payong na ano na to. Ayan. Grabe, no? Ang ganda. Kita-kita mo yung ano dito. Grabe. Okay, so panigin din natin to. Meron ditong parang rooftop o balkonahe. Dito to sa may bandang gilid. Ayan. Kaya pwede ka rin pumanik dito. Grabe, no? Tingnan nyo yung lugar na yan. Dahil sa pagmamahal, pinagawa yung templo na to. So nakakahanga at nakakatuwa na ganong klase ng pagmamahal, magpapagawa ka ng ganito kalaking temple, diba? So alam naman natin, itong Adarna family ay isa sa kilalang pamilya dito sa Cebu. Kaya yan, grabe, no?
Pero pag ako nagmahal din at nagpagawa, magpapagawa din ako ng ganyan sa mamahalin ko. Yun nga lang, dun muna siya sa paso. Eh wala pa akong pera eh. Pag nagkapera tayo, tsaka tayo magpapagawa ng malaking katulad yan. Kaya hanggang doon lang muna ako sa paso. Kasi pasong nasa lupa. Kasi lupang nasa paso pa lang yung kaya kong bilhin. So naul mo, grabe. Pagawa ng templo. Tent gaming bukas. Bukas pa. Dog. Yan, kain muna kami. Sayang. Gagano po. Kain muna tayo dito. Ayan. So, dito kami kumain, mga kaalbok. After nitong Temple of Leia, diretso na kami dun sa Moalboal. So, sa beach kami pupunta. Beach, bro, pangalan? Bro. Pescador Island. Ayun, sa Pescador Island. So, yun yung papaliguan namin mamaya. Tatapat na rin ang Kain. Corn beef, tsaka itlog. Wala pa tayo. Yun ang tanghalian namin ngayon. Lamit kaayo. Okay, tapos na kami kumain, nasa biyahe na ulit tayo. So, kanina pa kami bumabiyahe. Pero mula dun sa Temple of Leia hanggang dito sa Pescador Island, abutin ng 3 hours yung biyahe. Kung pupunta kayo doon, galing kayo ng Temple of Leia. Ayan. So, biyahe muna tayo, mga kaalabok. Huh? 29 kilometers na lang. Maambon-ambon na. Mukhang abutan pa yata kami ng ulan. Ayun na, Austin Road na. Nakikita ko na yung mga bangka-bangka dito. Tsaka itong dagat na to, ang laki. Malapit na tayo. Pero hindi ko lang alam kung saan yung pinaka yung beach na pupuntahan. Pero dito pa, tuloy pa kasi meron pa tayong mahigit 20 kilometers. Nako, yan na yung ulan. Tabi muna tayo dito. Ay, naku, ulan yan. Oh, hindi ko sabing meron ka palang balon dito? Oh bro, bubo ko to, welcome! Garo. Yeah. Trespassing! Atay tayo dyan. Kulong yung mga passlovers ha! Kulong na. Okay, tumila na yung ulan, mga kaalabok. At kanina hindi ko na video, pero panoorin nyo sa channel ni Kuya SBP tsaka ni MotoGP yung helmet na hindi na pagod. Naipamigay na dito sa lugar na to kung saan kami huminto. May nakita kami na isang tao dito na lalaki. Doon namin inabot kay sir. Ayan. So para makita nyo kung ano yung mga naging kaganapan kanina doon sa helmet, puntahan nyo lang sa channel nila. Okay, so ayan, paalis na rin kami dito, mga kaalabok. At malapit na rin naman tayo doon sa kung saan tayo pupunta. Meron pa tayong ipamimigay dito ng mga Immortal Motobags tsaka J3D apparel. Ayan, so tingnan din natin sa daan dito kung meron din pa tayong mapagbibigyan dito. At kung hindi, sa mga susunod na vlog natin, pamimigay natin yung mga yan. Okay? Yun no, may mga cottage sa gitna. May mga kubo-kubo yung pinaka balsa na yun.
Hindi ko lang alam kung fish cage siya o restaurant, pero mukha siyang ano eh, mukha siyang fish cage. Tulong kami dito saglit, may nakita kami. Tay, saglit lang tay. May nakita kami dito ni Bro MotoGP. Bigyan lang namin ng immortal si tatay. Mabit pa yung bag ko. Tay! Bag! Saan mo na eh? Gamitin mo! Thank you. Sige, ingat tayo ha, ingat! Magagamit ni tatay yon. Quality yung bag na yun. At least may magagamit si tatay na bag, sling bag. Maraming salamat sa Immortal Moto Bags sa binigay yung mga bags para may maipamigay tayo dito sa mga katulad ni tatay. Ayan, naghahanap buhay. Meron silang lalagyan ng mga kinikita nila at siguradong matibay na matagal na magagamit nila. Okay? So, diretso na kami sa biyahe. Kita-kita na lang tayo doon sa beach. Mga kaalabok, malapit na kami. Okay? Welcome to Moalboal. Eto na, Moalboal na to mga kaalabok. Mamaya ay nandun na tayo sa may Pescador. Tama ba? Oo, ayan, mamaya nandun na tayo sa Pescador Island. So, ilang minutes na lang. Ayan, 13 minutes. Nandun na tayo. Grabe yung mga bata na to. Nasa motor, ilan sila? Ay, galing ah. 5 kayo dyan ah. Nagkasya, 'di ba? Sana all, maraming OBR. Okay, kaalabok, dito na kami sa location, dito sa may sa Abidra, dito sa Moalboal. Bali, ang ginagawa namin ngayon nagtatanong na lang kami kung saang resort pwede o mura. Kaya ang ginagawa namin ngayon dinaanan namin yung mga ibang resort doon. And kaya ngayon canvas kami at saka kung saan siguro pwede mag-tent. Pero magkakatabi lang yung ano dito. Itong mga pwedeng tuluyan dito o yung mga room na pwedeng anuhan pag-stayan. Ayan. Hello bro. Ayan, sila yung sa Pescador Island. Opo. Ayan, para bukas. Ayan, siya magtutur. Okay, so eto yung kwarto na nakuha namin doon sa kabila. Bale, pinag-usapan lang ngayon kung paano yung gagawin doon sa para bukas sa Pescador. Kasi yung Pescador, lilipat pala siya mag-island. So, doon kami pupunta bukas. So sa ngayon, hindi nyo siya makikita. Kaya ngayon, ang gagawin namin mag-ano lang muna kami dito, magpapahinga dito. Wala akong lalabas mamaya. Pero bukas makikita nyo yung Pescador kasi kailangan siyang bangkain para makalipat doon. Bale, ito mga mga room to na meron sila dito sa resort. Kaya dito muna kami matutulog at bukas tsaka pa lang natin pupuntahan yung Pescador at yung mga pwede natin makita doon. Pero nakita ko na kanina yung mga ibang pwede sanang makita kasi may video sila. Pero bukas ko na papakita sa inyo. Okay, so sa ngayon magpapahinga lang muna kami dito sa kwarto kung saan nga kami tutuloy at matutulog mamaya. Hello ate. Ito pala yung ano. Ay po. Ayan, ito yung kwarto. Ayan, para makita nyo na ng buo. Ayan, hello bro. Yung kwarto namin, diyan kami matutulog ngayong gabi. Diba? May aircon siya. Pero maliit lang kaya nag-ano pa ng ano si Pro MotoGP ng isang extra electric fan. Yan. So, yan muna. Yung kaganapan dito ngayon.
morning mga kaalabok sa pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Morning! Andito na tayo mga kaalabok sa Basdako Island pala kung tawagin yung island na to. O itong beach, Basdako Beach. Ito. Yan. So, ito yung itsura niya. Yan. Yan. So, kaya pala ito tinawag na Basdako Beach. Maraming buhangin. Yun pala ibig sabihin ng Basdako. So, yung mga room pala dito, iba-iba lang yung tawag dun sa mga pwede nyong tuluyan. So, marami kasi dito kaming nadaanan. So, pero hindi yun pinakapangalan ng beach. Pero, ang pangalan nga ng beach ay Basdako Beach. Yan. So, ito yung itsura dito. Pero hindi tayo dito mismo maliligo dahil pupunta tayo dun sa Pescador. At yung Pescador, ayun yung nakikita nyo na maliit na island na yun. Diyan tayo mag-island hopping mamaya kasama yung mga kapatid natin ng mga hampas luters. So ngayon sumilip lang ako dito para ipakita sa inyo yung itsura dito sa may Basdako Beach para makita nyo rin to kahit na hindi natin to papaliguan. Okay, so sa ngayon nag-aayos-ayos na kami ng mga gamit at maya maya lang sasakay na kami ng bangka para makatawid kami papunta doon sa Pescador Island. Okay, so mag-aayos lang muna kami ng gamit tapos alis na din kami. Okay. Morning po. Papunta tayo ngayon mga kaalabok doon sa City Hall dahil kailangan namin mag-orientation ngayon bago kami lumipat doon sa Pescador Island. So punta muna kami dito ngayon. Okay, andito na kami sa Municipal Hall nitong Mualboal. Malapit lang. Paglabas lang natin dun sa papasok papunta doon sa pinaka beach, andito na yung pinaka Municipal Hall nila. So dito tayo mag-orientation para bago kami lumipat doon sa island o mag-highland hopping, alam namin yung mga pwede namin gawin doon. Okay? Morning po. Boy first time po. Yan, so maglalag muna kami dito. Lag muna tayo. Ang ganda nito oh. I love Mualboal. Ganda. Okay, pasok muna tayo dito sa tourism office. Dito tayo mag-orientation o i-brief. And welcome to Mualboal, the diving paradise of the South. Today you're going to visit 3 sites. That's Pescador Island, House Reef, and Tongo Point. For hygienic purposes, we encourage our guests to use their personal gears such as masks and snorkels, boots, fins, face shield, and the like. And for Okay, so tapos na yung orientation. Ayan, nagbayad kami ng 100 pesos para sa tourism fee. Ayan, para tulong yun para dito sa tourism. Tapos may entrance din silang 25 pero hindi naman na yun sinama sa amin, kundi yung 100 lang yung siningil sa amin. At bukod dun, yung kung itatanong nyo yung tungkol dun sa bangka na babayaran namin pagpunta dun, ang ano talaga nila is 3.5 yung babayaran mo para makapunta ka dun sa Pescador Island. Pero kami naka-discount lang kami ng konti. So yun yung mga ibang details dito na babayaran nyo pagka gusto nyong pumunta o lumipat dun sa Pescador Island. Ito na daw yung sunblock natin para hindi tayo umitim. Sunblock, ano to? Sunblock Kojisan. SPF 50 lang. Bro, mangingitam ako dito. Dapat mga 120. Dapat 1,000 bro. Ano ba yung skin ko? Oh my gosh. Oh, it's so dark.
Ew. Itim na natin, no? No. Yung skin ko. Okay. Ay, ingat bro. Ano pangalan mo bro? Tonton. Ay, Tonton, ayan. Tonton Shots. Ingat bro, subscriber. Ayan, so paalis na kami dito mga kaalabok. At mula dito sa Municipal Hall, andito na rin yung bangka. Somewhere dito lang. Ayan, so pupuntahan na namin ngayon para makasakay na kami doon sa bangka. At lilipat na tayo sa Pescador Island. Ito lang pala sa may likod yung Municipal Hall. Itong pinaka sasakyan namin na bangka. Ayun o, nakikita ko na yung pinaka dagat dito. Ayan, so pupuntahan namin yung bangka ngayon. Magkano pa yung mineral nyo? 15 yung maliit, yung 15? malaki 25. Pa ano po kami? Ilan? 5. Tsaka ito. Yan. Ayan, so tuloy na yung ating island hopping dito sa Pescador Island. So, tara! Okay. Baba na tayo mga kaalabok para makita natin ng mabuti itong mga coral dito sa ilalim. Woo! Eh grabe! May mga isda sa ilalim. Ah? Meron! Eto, tignan nyo mga kaalabok. Woo! Habang ako'y sumisisig dito sa ilalim ng karagatan, ay tunay namang ako'y namamangha sa taglay nitong kagandahan.
Napakaganda nitong isla. Maging ang tubig, ang ilalim, at ang laman nitong karagatan. Sa katulad kong nag-i-explore mula Luzon to Mindanao at naghahanap ng magagandang tanawin, ay masasabi ko na mapalad ako dahil nasaksihan ko ang kagandahan ng islang ito. Samot-saring mga corals at iba't ibang kulay ng mga nagkagandahang mga isda. Masakit sa mata no, pag na ano. Masakit sa mata no. Nagkakahinga lang na dito. Kasi sisid. So tapos na kami dito sa Coral Bay. Dito na tayo ngayon doon sa Turtle Mountain, tapos saka doon sa Sardine Land. So doon naman tayo pupunta kayo mga kalabas. Kaya samahan nyo kami. Okay mga kaalabok, ayun, tumalas si kuya. Ayan, andito tayo ngayon mga kaalabok sa Panagsama Beach. So dahil nandito yung mga running sardines tsaka yung mga turtle, kaya lumipat kami dito. So itong beach na to, ayan nga, sinabi ko kanina, ito yung Panagsama Beach. Kaya nandyan yung mga running sardines tsaka yung mga turtle. Ayan, maraming sardinas yung makikita natin dito, tsaka may mga turtle na nandito. At ang pagkakaalam ko mga nasa ano bro? Tatlong piraso o? Piraso lang. Sardines. Ah. Yung turtle. Tapos ito sardines. Marami. Oo. Okay yun. So yan. Yan ang titingnan natin sa ilalim ngayon mga kaalabok. Ang dami na rin mga ano dito, mga turista naliligo. Ayan. Ayan pa sa kabilang bangka. Marami kaming kasabay dito ngayon. Okay, tignan na natin yung mga sardines dito sa ilalim. Woo! Ang dami! Hindi ako makabalik sa buka. Ito na! May tawi ka na sa ilalim. Tingnan natin.
So dito daw ay pwede ka manghuli ng isda, pero makawin o yung pabigbit. Pero hindi ka pwede yung mga isda dito ay gumagamit ng lambat. Ano? Grabe, ang dami no? Okay, solid yung experience natin mga kaalabok. Pabalik na kami doon sa kwarto kung saan kami na katabi, natulog. Okay, andito na ulit kami mga kaalabok sa kung saan kami natulog. Ayan. So, paalis na ulit kami dito ngayon mga kaalabok. Pero grabe, sobrang solid yung ano natin, no? Yung experience natin dun sa sardines tsaka dun sa mga pinuntahan natin ngayong araw. Ayan. So, kung gusto nyo din palang pumunta dito, ay pwede kayo mag-inquire kila bro, Josh. Ayan. Kawasan Falls, baby! Tawid na naman tayo. Go, MotoGP! Go! Konti na lang, malapit na tayo. Ha? Kuya, puso mo. Palo na to. Siopaw. Siopaw. Bro, ito daw magandang pang-almusal kesa sa kape. Ito bro? Oo. Ano to? Parang ano ba yan, soju? Ano to bro? Ano ba ito? Regular gasoline, kulay green. Gasoline. Soju yata yan bro. Ay! Good morning mga kaalabok sa pinagpalang araw at salamat din sa pagdalaw. Ayan, so andito kami ngayon sa 7-Eleven. So yung bahay, ayun lang, yung tinuluyan namin, 7-Eleven. Ayun yung bahay, oh, yun. 7-Eleven, eto lang sa baba. So nandito kami para bumili ng mga breakfast namin lahat. At ayun nga, nakakatawa, maaga kami nagising lahat. Kasi 5 AM lang mahigit, gising na yung lahat. So ngayong araw yung pagpunta natin dun sa Kawasan Falls tsaka doon sa Canyoneering. Bago tayo dumiretso na Osmeña Peak. Ayan. So ngayon, bili lang muna kami dito ng mga almusalin namin tapos lalarga na rin kami. Okay? Ano bro? Bait naman. Soba. Soba naman yung sabaw. Dito mo lang yung tatutahan mo na yun. Hindi lang pag-ready. Wow. Okay na bro? Yan. So, ibibis na kami dito kasi kailangan po talaga naka-vest kami, no? Opo, sir. Tapos ito yung helmet natin pagpunta po dun sa ano. Oo. Okay, ayan. So, pag kailangan nyo nang mag-inquire dito sa Canyoneering with Kawasan Falls, kontakin nyo lang tong ano, Joe Pro Canyoneering Adventures. Ayan yung number nila sa baba. Ayan. So, pag dito kayo nag-inquire, may i-assure namin sa inyo mababait yung mga tao dito. So, ayun, inquire lang kayo sa kanila pagka kailangan nyo. Ayun, oh, biruin mo, may aqua shoes pa. Kailangan kumpleto talaga yung gamit natin. Ayan. Shoot muna tayo nito. Okay, so mula dito sa Joe Pro, ang sasakyan na pala namin is ito na. Ayan. So ngayon yung mga motor namin, iiwanan na lang muna namin dito dahil meron na kaming sasakyan. Ayan. So dito tayo sasakay papunta doon sa Kawasan Falls tsaka doon sa Canyoneering. Tapos may mga tatalunin tayo mamaya ng mga matataas para tumalon doon sa pinakatubig. Tapos may akayatin pala tayong 45 minutes na trekking after nun. Okay?
Okay, nice! Okay, dito na kami mga kaalabok. So, dito na mag-uumpisa talaga yung totoong ano. Kasi kanina nakasakay pa tayo. Ngayon kuya, maglalakad na tayo. Ayan. Entrance muna po, register. Okay po, salamat. Sabi si ate oh. Grabe bumaking! Bumabanking! Bad girl mag-drive. Bumabanking sa tuwid! Grabe si ate. Okay, register muna tayo dito. Yan, kailangan natin mag-log Oras natin nung ay mga 7:15. pangalan namin dito. Para pag nawala tayo, alam yung pangalan natin. Baka dito maligaw din tayo. Kawasan Falls. Ayan, tapos ayun, tatalunin natin yun. Breathtaking Badyan. Ayan. So dito na mag-uumpisa mga kaalabok yung 45 minutes natin na lakaran hanggang marating natin yung mga lugar na yun. Ang oras ay 7:40. So ina-expect natin ang dating natin doon ay mamayang 8:25. Okay, umpisa na tayo ng lakaran. Dito pa lang ang ganda na ng view. May zipline pala dito oh. Ayun oh. Hanggang dun. Di lang natin alam kung hanggang saan yung dulo nun. Kasi natatabigan nitong mga puno eh. May zipline pala dito. Kuya, yung zipline di ba? Oo. Magkano yung sakay doon? 500. Pababa lang. Wala pa yung pabalik. Wala na po. So pag 500 lang yung pera nyo, di na kayo makakabalik. Dapat 1,000 para makabalik ulit kayo pa zipline. Grabe kuya, ang taas dito. Pag nalaglag ka pala dito, bangin na to oh. Nahulog ka dyan. Wala na. Wala nang pupulot sa'yo. Goodbye na. Sinira ko, hindi ko mabuksan. Tanggal muna tayo ng ano, balaklava. Total kami lang naman nandito eh. Ang hirap huminga. Medyo mga pataas din yung iba kasi hindi siya patag eh. Gandang umaga po, tay. Grabe, wala na dito. Tapos na yung simentong daan, no? Naalala ko yung dinaanan natin kahapon. Grabe. Kiraan na po. Oh. Malis yung daan. Kuya, mas matarik pala to eh. Buti may kapitan dito. Ano yan bro? Ice skating? Uy, baka di mo makontrol bro. Delikado tayo dito. Grabe yung tarik nito. Bro, ang tarik. Tingnan nyo kung gaano katarik. Ayun na sila sa may bandang baba oh. Orange, nakikita nyo yun si kuya. Ayun na, wala na. Ayun o, sigawan na, andun na sila sa baba. Yaman ni Bro JM, di pa. Madulas kasi talaga, kaya nagdadahan-dahan kami dito. Kaya pagpunta nyo dito mga kaalabok, mag-ingat din kayo dito. Grabe yung ganda oh. Napakaganda at napakalinis dito sa Canyoneering. At maging sa rock formation, siguradong kayo mahuhumaling. Nakikita nyo mga kaalabok yung stalactite na yan. Million years daw yan bago mabuo. Bukod dyan, meron pang tinatawag na stalagmite. Ganda. Grabe yung falls no, ang lakas ng agos.
Okay. So ito na mga kaalabok yung tinatawag na Canyon River. So babaybayin daw natin yung Canyon River pero hindi tayo dyan dadaan. Dito muna tayo dadaan, mamaya pa yung mga falls na tatalunin natin. So wala pa tayong 45 minutes, siguro mga 20 to 25 minutes lang narating namin tong Canyon River na to. Ayan. So mabilis kasi yung lakad namin. So ngayon magpapahinga lang kami dito tapos alis na din kami. Okay? Okay, tuloy na ulit tayo sa paglalakad. Di ko akalain sa aming pinagpahingahan, andun na rin pala yung una naming tatalunan. Ayun na, tumalo na si Kuya. Grabe. Talo na. Talo na tayo. Dito lang Kuya. Yes. Mababa pa yung una namin talon. Una pa lang yan mga kaalabok, wala pa tayo sa mahigit 20 feet at wala pa tayo dun sa 30 feet. Pumasok tayo dun sa kuweba kanina. Tapos ngayon, ito naman. Okay lang po. Tandahan. Ingat tayo. Go. Ito pa. Tawid na naman tayo. Mukhang ito na yung pangalawang tatalunan namin. So ito na nga yung isang mahirap na part sa adventure na to. Kailangan mong mag-slide ng nakahiga habang nakabaligtad ang ulo. Ay nako, sabi ko ni, dapat nag-unboxing na lang talaga ako. Okay, so ito palang dinaanan namin mula itaas hanggang pababa yung ginawa ng mga tour guide. Pero may iba't ibang daan pala dito. Malayo-layo pa yung ating lalakarin para marating yung pangalawa sa pinakamataas na ating tatalunin. Kaya kailangan muna natin maglakad ng maglakad, dumaan sa napakaraming mga bato at magpaanod sa maling tao. Ay, walang ganun, wala palang ganun. At magpaanod sa ilog. Grabe yung ganda dito. Ang linis ng tubig. At eto pa, there's more. Kailangan nating tumalon na una yung likod. Parang nesty. Ang saya, di ba? Napapaisip tuloy ako kung nagtitrip sila kuya eh. Pwede naman paharap, di ba? Joke lang po. Ayan na dyan, bababa lang. Bababa lang. Okay. Kala ko tatalo na naman kami. Uy! Grabe naman yan! Oh! Ang ganda oh! Grabe! Grabe yung ganda oh! Grabe! Lakas ng agos oh! Solid bro! Solid bro! Ano? Kaya ba? Love na love kami dito eh! Bubay talaga sila, promise. Kaya kung ako sa inyo, sa kanila kayo mag-inquire. Grabe, solid. Okay.
Bukod dun mga kaalabok sa nakita yung magagandang view. Ayan, sa paglalakbay. Yan no. 4 na tindahan dito. Pwede nyo bilan. Okay, kainan muna kami dito mga kaalabok. Palit po. Tama ba Bisaya namin? Ayan, papalit. Palit po. Ayan, yun yung sabihin ng pagbilan. Ano nila oh, yung nakabalot pa rin dito sa ano ng ano. Parang ano ng buko. Ano sa Bisaya ang kain tayo? Mga ate, ano, kamusta naman yung benta nyo dito? Mahina sir, kasi yung konti na yung bed. Pero yung bahay nyo dito lang din, malapit? Malayo pa. Malayo? Kami sa gilid dadaan, paakyan. Hindi kayo naglalangoy doon sa ano ilog? Grabe no, nagtsatsaga kayo na lakarin kahit malayo. Nakakatuwa lang. Nadaan kayo dito mga kaalabok, bilan nyo naman sila para kahit pa paano meron silang kinikita kasi malayo yung mga bahay nila, nilalakad pa nila para makapunta dito para makapagbenta lang ng mga pagkain na yan, diba? Bili kayo sa kanila. Salamat po! Salamat! Thank you po sa inyo. Ayan, tapos na kami kumain dito. Kumakain lang, talon na kagad kuya dyan. Hindi kami in-inform ni Kuya. Andito pala yung pangalawa sa pinakamataas naming tatalunin. Ano yung isa? At taas kasi kakakain lang eh. Hoy! Oh, bako damay bro! Ano bro, talo na! Ano? Ano ka yun? Kinakain! Ay, grabe! Hindi! Hindi! Grabe! Sagot kami kuya! Go MotoGP! Go! Oh! Talon na! O sige, talon daw eh. Grabe, ang taas! Kuya! Sige ka! Talon! Grabe! Pumunta na yung tagyawat ko! Lumina yung pag-dirty! At nagpatuloy nga kami hanggang sa pagpasok sa maliliit na yungib, talunan, tamblingan, languyan, at walang humpay na paglalakad. Hanggang sa marating nga namin ang isang tindahan. At pagkatapos nga namin magpahinga dito sa tindahan, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. At patuloy naming in-enjoy ang kagandahan nitong lugar. Nandito na tayo sa 30 feet na tatalunan mga kaalabok. Ayun, 30 feet Ayan. na. Narating na rin natin yung Ayun o, dito sa bato na to. Grabe kuya, ang taas. Italon mo na lang ako kuya. Pwede ba yan? Tumbling na naman. Ay naku. Grabe, patalo na lang tayo kay kuya. Ang taas eh, patakot. Ha? Kuya, puso mo. Napalimaso. Grabe, ang galing. Grabe naman yun. Grabe si kuya. May kaluluwa pa ba si kuya? Parang wala nang kaluluwa si kuya. Hindi na niya nararamdaman yung kaba. Nag-aalangan sila sa tika. Ano, nagpapatalo na nga lang ako kay kuya, talon na lang niya ako. Abano, laban. O sige. Laban yan, laban. Ganyan. Ano? Ampas Dubars! Woo! Sa punto na to, ay talagang halos kami lahat ay kinakabahan. Dahil sa sobrang taas talaga nitong kailangan naming talunin. Hindi na ako tatalon ng may stick. Bakit? Hindi, bilawan ko pa yun. Hindi. Ayun naman yung tali. Mas ano? Siyempre, boy.
So no choice kasi, para tayo makapunta sa Kawasan Falls, eh kailangan talaga tumulong kami dito. Grabe. Go boy P! Go! Ayun na! Sa kasamaang palad ay nagloloko itong memory card ko, kaya hindi ko na nabidyoan silang lahat. Pero silang lahat ay nandoon na at nag-aantay na lang sa akin sa baba. So sa madaling salita, ako na lang yung hindi pa nakakatalon. Makatalon kaya ako? O bababa na lang ako dahil masakit talaga yung tenga ko. At sa wakas, nagawa natin! Grabe! Success naman! Kahit masakit sa tenga. Kami nakatalon. Tagyawat ko kasi. Pinakamataas. Natalon na. Ito na tayo sa Kawasan Falls, mga kaalabok. Yan yung 30 feet. Okay. Mag-slide na kami doon. Okay mga kaalabok, ito daw pala ay nagagaling sa Kawasan Falls yung tubig niya nandito. Ayan. So, sobrang solid yung experience dito, ang saya lang. Tapos ang ganda, hindi kayo magsisisi, kaya kung ako sa inyo, pag may chance kayo, puntahan nyo yung lugar na to dito sa Cebu. Kasi napakaganda talaga. Grabe, ganda. Sa inabahaba ng paglalakad natin, andito na tayo sa first level ng Kawasan Falls. Grabe ang taas. Ang ganda, di ba? So para malaman natin kung bakit tinawag na Kawasan Falls, kausapin natin sa kuya. Kuya, bakit? Tinawag na Kawasan Falls kasi sa Bisaya, yung maapaw na tubig, na yung kawas. Tinawag na Kawasan Falls. Nung nag-pandemic kuya, di humina yung tourist dito? Wala talaga, zero balance talaga dito. Wala talaga. Ngayon lang ito bumalik last year nung November. November bumalik, pero matumal pa rin. Wala pa rin pumupunta hanggang ngayong year na. Ano pangalan nyo kuya? Urag po. Tsaka yung kasama nyo? Mark. Ayan, so invite nyo sila kuya pagka pupunta sila dito. Pag pupunta ko kayo dito lang po sa shop namin sa Jokro, Panyaning Adventure lang po.
Andito na kami mga kaalabok sa GoPro Canyoneering Adventures. Ayan. So umalis kami kanina ng 7 AM. Dumating kami ngayon ng 12:10 na. Ayan. So di ba? Ang tagal, ilang oras. Ayan. Pero sulit yung punta namin. Lakad. Thank you po. So paalis na din kami dito. Pumunta naman tayo ng Osmeña Peak. Okay. Hindi na malakas yung ulan. Tabi muna kami ng mga gamit-gamit. Papasa eh. Pahinga lang. Nakakahingal. Sobrang tatakas. Tarik. Matarik ko. Ayun si ate. Sakit sa balakang. Sobra. Tarik eh. Si Jan pa. Diyan pa kayo! Mga friends! Grabe, zero visibility na halos. At pagkatapos nga nun ay umalis na rin kami. Dahil kailangan namin bumiyahe mula dito sa GoPro hanggang doon sa Osmeña Peak sa Dalaguete, Barangay, Mantalungon. So ang estimated ni Google ay aabutin tayo ng 1 hour bago natin ito marating. At dahil peak ang ating pinag-uusapan, asahan na natin na marami tayong kailangang akyatin. Okay. Hindi na malakas yung ulan. Tabi muna kami ng mga gamit-gamit. Babasa eh. Baka lumakas ito, delikado. At dahil nga sa lumalakas na ulan, ay kinailangan naming huminto dito sandali para makapagpahinga na rin at dito na rin kami nagmerienda. Yun nga lang, hindi ko na nabidyohan. At pagkatapos nun, ay tumuloy na rin kami sa biyahe. Bago na dito sa mga dinadaanan namin, nagpapag. Grabe, ang lamig dito. Grabe yung pag, oh. Ayan, sa harap. Grabe yung pag. Oh! Woo! Grabe naman. Pagi! Hello! Para tuloy tayo nasa Tagaytay. Mahapon po! Ganda! Dito na yata. Ito na kami. Ayan. Papalik na kami ngayon mga kaalabok. Osmeña Peak. Baka kaya ito yung forever Sino natin. man yan kay ate? Shoutout kay ate. Hoy, forever ko yan. Huwag ka na makagaw dyan ha. Maulan-ulan pa. Okay. 20 to 30 minutes daw yung lalakarin natin. Ay, mabasa itong camera eh. Ibang camera na itong gamit natin eh. Hindi ko muna ginamit yung isa. Baka matuluyan. Grabe oh. Grabe yung pagpaikot. Hindi pa ako nagbabagyo eh. Pero para na akong nagbagyo. Bagyo or Tagaytay. Ganun yung ano dito ngayon. Ambience. Grabe naman yan. Yung mga pechay dito. Parang nga tayo nasa Baguio nito. Pechay, Baguio.
Ayun pa, sa taas. Meron din mga tanim na pechay, oh. Ang lalaki, oh. Repolyo pala to. Repolyo pala. Repolyo. Yan, oh. Repolyo. Ang dami. Kapoy Brads! Grabe. Nakagod kami. Pero nakakalahati naman ako ng mga kalabok. Ito pala eh, ang pinakamataas na bundok dito sa Cebu. Tapos may tubig. Ito kinakayat natin. Kaya napakasarap na experience. Babalikan natin yung mga experience natin dito sa Cebu. Kasi sobrang solid at sobrang gaganda ng mga tanawin dito. Sulit na sulit. Grabe, zero visibility na halos. Ah! Grabe yan. Oh. Marabog. Hindi nyo makikita yung baba. Pero at least mapapanik natin to. Gawa natin ang paraan paano nyo makikita yung ano nito, mga panahon na hindi kapag umuulan. Konti na lang naman. Grabe. Tingnan nyo itong mga bulaklak nila, oh. Ang gaganda. Nay, makiraan po. Ano po tawag sa bulaklak na to? Impatient. Impatient po. Tsaka? At saka Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ang ganda po. At saka po singahan ako eh. Cactus. Thank you po. Ito ng mga bulaklak nila dito. Ang gaganda niyan. Kunti na lang. Mukhang doon tayo mga kalabok ko. Sa tuktok na yun sa may puno. Kaya natin to. Diba? Gusto natin yung magagandang lugar. So magtsatsaga tayo sa hirap. Kaya talaga may mga bagay na pag mo makuha yung magagandang bagay na gusto mo o pangarap mo, pinaghihirapan mo. Pero sulit dahil ayun nga, narating mo yung mga bagay na to, mga kalabok. Hindi ito nararating ng lahat, di ba? Pero maswerte tayo o mapalad tayo, isa tayo sa makakarating ngayon dun, di ba? Kasamahan yung mga kapatid natin na hampas dupers. Oh, ano to? May mga batong puti. Pero may mga tanim pa rin na repolyo. Pahipahinga lang. Nakakahingal. Sobrang tatakas. Tarik. Matarik ko. Ayun si ate. Parang sanay na si ate. Siguro sa tagal niya nagtutur kayo dito. Ang ganda! Grabe. Vibes lang. Mga vlog. Malapit na po! Dito. Oh. Lapit na ako. Sakit sa balakang. Sobra. Tarik eh. Si John Pax.
JM. Ayan pa kayo, mga vlogs! Ayun, sumisigaw pa. Dito sila sa likod. Ito na. Ito na mga kalubok. Hindi man natin nakita ang kabuuang kagandahan ng lugar na ito dahil sa makapal na hamog na bumabalot dito, masasabi ko na mapalad tayo dahil sa ibang paraan na experience natin ang kagandahan at ang saya ng pagpanik sa pinakamataas na bundok dito sa Cebu. Yan ang pinakamataas na bundok dito sa Bundok Cebu. Woo! Grabe! Grabe! Ang hamog! Hindi tayo makita talaga sa baba. Okay, bababa na kami mga kaalabok. So, pagbaba namin, biyahe na kami papunta ng Cebu. Dahil ang sunod natin, punta na tayo. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me.